We are the students from City College of Tagaytay and we are taking the Bachelor of Secondary Education major in Filipino! And we're here at Maitim Second Elementary School to conduct an interview for our final project in EDUC 21. So guys, what are you waiting for? Come on! Let's go! Let's go! So, good afternoon everyone. We are the EDUC students from City College of Tagaytay and we are here to conduct an interview for our final activity. So, are you ready na po ba, ma'am? Yes. Yes. So, before we start to our main question, kindly introduce yourself po, ma'am. I'm Erilyn Bayas Sengano. I've been teaching for almost 18 years here in Maitim Second Elementary School. Let's proceed to our question number 1. What is an ideal teacher for you? There's no ideal teacher. It is only the idea kasi. As long as the teacher can give her best effort to guide the pupils na matuto, magawa yung tama, at saka hindi lang yan, pati yung values. Yun yun. Here's the question number 2. What are the qualities of a teacher who shall possess to be considered as an effective and efficient teacher? Okay, efficient and effective is different. Efficient, pumapasok sa oras, gagawa mo yung task mo. Efficient siya, di ba? Ang effective, how you affect the pupils. So, for 18 years of teaching, siguro I can say na there's an efficiency na. Kasi yung iba naming pupils, they can have their own dreams, achieve their dreams, and yung nare-recognize ka na teacher without you, hindi ko mararating. For me, that is the effective teacher. And the third question po ay, how do you find contentment in teaching? Contentment is depends upon your feelings or the situation. Kasi there are times na pag maraming trabaho, feeling mo hindi ka contento. Feeling mo nakakapagod, nakaka-stress. Yung contentment mo, parang nawawala. Tapos yun nga, alam niyo naman mga teachers, di ba, ang daming trabaho. Tapos, sige, sabihin na natin given yung sweldo. Tapos, yung contentment mo siguro is, hahanap ka na lang ng ibang way na maging kontento ka. For example, kontento ba ako na ganito ang achievement ng estudyante ko for this school year? Kontento ba ako na ito yung naging goal ko for particular year? Kasi dumadaan talaga yung time na, last year hindi ako kontento. Wait lang, parang year na to hindi ako kontento. Tapos parang saan ba ako kailangan makontento? Kasi parang yung question of contentment is parang medyo malalim. Depende siguro sa ano yung perception mo na sa buhay mo, ano bang goal ko? Siguro as of now, I can say na kontento ako sa nangyayari sa akin. Kasi ito na yung career ko eh. Ito na yung pinili ko na career. Kontento ako na makita ko na lang yung mga estudyante na nag-grow, nag-achieve. Yung kasi actually grades sila. Mababalitaan mo na lang sa ibang school na, uy, ang gagaling ng batch nyo. Masaya ako. Okay, masaya. Nakakakontento pala. Meron ka na rin self-fulfillment. Yun. Yung next question po namin is, how do you practice po yung code of ethics of professional teachers? Ayan. So, ang code of ethics, as much as possible, you have to be morally upright. Morally upright. So, huwag kang gagawa ng ikapapahamak mo or ikakasira mo. Yung papasok yung code of ethics. Tapos kagaya ng mga estudyante, you have to be a model. O sinasabi mo sa estudyante mo, bawal mo mag short, pagpapasok kayo sa school. Dapat di ka rin nila nakikita na ganun. Hindi dapat ganan na sa code of ethics sa school, di ba yung mga uniform namin? Pag uniform na lang. O, as much as possible, walang magle-leggings kasi may mga bakat. So, dapat you have to be a role model. Yung code of ethics mo din. Sa code of ethics, ano pa ba? Morally upright ka.
as much as possible, iwasan mo yung mga clingy things na meron ka. Yung mga outside, na chismis. Sabi mo na, iwasan mo yung chismis. At saka yung magpapakasiyahan ng profession mo as a teacher. So for our last question Yes, po, last na. if you have given the chance to change your profession, will you choose to be a teacher and why? Okay, given a chance. Of course, kung may rewind, hindi re-rewind ko buhay ko. Di ba? Re-rewind ko. Given a chance, kasi gusto ko talaga maging veterinarian. Gusto ko talaga yung mag-teacher. Ininsist lang ng nanay ko, mag-teacher ka. Sa PNU ka mag-aaral, magdo-dorm ka. Parang wala na akong magawa. Sabi ko, nanay, gusto ko maging veterinarian. Kaya lang, wala na akong choice. Since eto na nga, dire-diretso na rin, ito na malayan, hindi, hanggang 5 years lang ako magtuturo. Hindi, hanggang umabot na ako ng ganito. Di ba, nakakapagod din. Pero, given a chance, siguro, kung babalik kayo yon, why not? Kaya lang, hindi ko naman mararanasan itong situation ko ngayon kung hindi ako teacher. Hindi ko rin naman masasabi na, baka naman pag veterinarian ako, baka gusto ko maging veterinarian. Di ba? Yung ganun. Pero, kung meron nga rewind, why not? Pero sa ngayon na, andito na rin ako. So, parang feeling ko, panindigan ko na at saka i-enjoy ko na lang kung anong meron. I-enjoy ko na lang yung kung anong yung meron sa bata. Baka naman, I can change the world. Charot. So yun ma'am, thank you po sa pagpapaunlak sa aming interview. At alam naman po, kaya po namin kayo ang aming napili na guro ay alam naman po namin, nakikita po namin sa mga bata na nag-grow po sila nang kayo po ang may hawak sa kanila. Kaya po kayo ang napili namin, that's my teacher. Yan po, na tunghayan po natin ang isang maikling interview na pinaunlakan po tayo ni Ma'am Erlyn Desengaño from my team 2nd Elementary School. So that's all for today and goodbye. Thank you. Bye. Thank you po, ma'am.